nga ba yung epekto? Magkano na nga ba ang palay ngayon? At gaano nga ba kalaki yung diferensya ng inaani nyo ngayon kumpara sa inaani nyo dati? Nung wala pa itong promise na ito, na pangako na ito. Ang realidad nga po, nung mapasa yung rice tarification law, at ipinairal na yon panahon pa ni Duterte, ay bumagsak na rin ang presyo ng palay. Kasi nga, yung RTL, ang daming mga imported rice, so napapataon pa ang importation, dumarating, pagtag-ani, at nasaturate yung market. Sabi ng mga traders, hindi na kami makakabili. Ang dami naming mga bigas sa warehouse natin. Ngayon, ang NFA naman, dahil sa rice tarification law, ang kanyang i-import na lang, ang kanyang bibilin na lang ay para sa buffer stock. Ang buffer stock naman ay napakaliit. Ang nabibili lang nila ay good for 5 days. Okay? So, wala na ho yung parang influence ng National Food Authority para na rin siyang technically abolished doon sa pag-stabilize ng price.